Okey lang naman ako. Wala naman akong ginawang mali sa akin pakiramdam sa'kin lang naman parang okey lang kung basyon ako. At least sa'kin lang wala naman akong ano, eh, Hindi yun okey. wala Hindi yun namang okey. ibang So yun guys, isang mapagpalang araw po sa lahat. Ito muna yung inyong lingkod, Batang Elio po ano. At andito tayo muli para magbigay ng reaction dahil kagabi guys, kung napanood po ninyo yung live ni Kalinga Prab po ano, ay nako, may mga issues na naman po tungkol sa mga wakwakan. And kung matutuloy nga ba si Viancy sa Hong Kong, ayan, papasadahan din po natin lahat yan. And syempre, ang pinaka-main topic po natin dito ay yung latest na upload po ni Kalinga Prab regarding po sa EDSI po, ano, yung sa elegansya at yung mga sumunod na pinag-usapan po nila. So yun guys, uunahin lang po natin yung pag-live ni Kalinga Prab and then pupunta po tayo sa ating pinaka-main topic na kung saan ay may matinding ipinangako itong si Viancy na kung saan ay talagang tuwang-tuwa naman si Kalinga Prab sa kanyang narinig po ano. Dahil kagaya nga po ng sabi ni Kalinga Prab na hinahayaan lang niya na mag-usap si Papa Eds tsaka si Viancy at yun, binablog lang niya. And hopefully, samahan po ninyo ako hanggang dulo guys. So, patuloy lang po natin suportahan guys ang buong team Kalinga po ano. Sa pangunguna po yan ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs and Kalinga Prab. Siyempre kasama si Ma'am Jackie po dyan. And lahat na rin po ng mga Kalinga partners, pati na rin po yung mga reactors. Yan guys, so let's go! Yes, sir. Ay grabe yung kantang yun. Swak na swak talaga dun sa dalawa. Yung kanta na yun. Ano? And yes guys, alam kong napanood nyo na po lahat no? At grabe nga naman po yung lyrics and para nga pong habang kumakanta si Viancy ay talagang yung mensahe ng kanta ay talagang sinadya na para naman po kay Papa Eds talaga at para sa kanilang dalawa po ano, napakaganda, grabe. So yan, pakinggan po natin. Naghintay ka na aking mahal. Sana'y maghintay ka sa akin. Sana maghintay. Grabe guys, no? Grabe. Matindi. Sana maghintay si Eds. And yun guys, siguro alam naman po natin lahat kung bakit ganun yung lyrics na kung sakaling pinatutungkulan ay kay Papa Eds na sana'y maghintay ka. Grabe naman, siyempre, alam naman po natin na high school pa lang po si Viancy and magka-college pa yan and siyempre may mga pangarap pa yan. Hindi natin alam kung kailan siya or kailan magiging officially na maging sila po ano. So, kailangan mag-antay si Papa Eds and yun na nga, sana'y makapag-antay ka or sana'y mag-antay ka. Grabe. So, yun guys, tuloy po natin. Balita ko may gusto daw magwakwa kay Queen Naku po, Sino ba yan? kabago-bago pa lang ni Queen guys. Nakaisang ano pa lang, nakaisang vlog pa lang. Ano ba naman? Itong mga nanggagaling kay Sir Jun, talaga namang mga wakwakin. Kagaya nga po ni ano dati ni Miss E na nawakwak din. So yun guys, sana naman ay nako, huwag po natin gagawin yan dahil marami naman po dyan pwedeng tulungan kung sino man po yung mga nagpaplano ng mga wakwak. Maghanap na lang po kayo ng inyong sariling i-vlog. So yan guys, at ang masaklap po dito ay guys, isang reactor daw ang pinaghihinalaan na nakikipag-communicate sa handler po ni ni Queen na si Sir Jun. At hinahanapan po yata ng batawag dito ng sponsor. Guys, kung ano man po ang mga pinaplano natin, no? Lalong-lalo na isa tayong reactor na nasa Kalingap. Naku, maghunos dili po tayo. At alamin po natin ang rules and guidelines ng Kalingap. At yan po ay dapat nating sundin. Kung ano man po yung mga pinaplano, kung talagang sa isip ay iniisip nyo ay sa kabutihan, siguro ay mas maganda pa rin na padaanin muna sa Kalingap
bago dumiretso sa magkabilaang side po, ano? Dahil diyan po nag-uumpisa yung mga wakwak. At alam naman po natin yan, guys. Marami ng nangyaring ganyan dito sa Kalingap. So, ingat-ingat po tayo. Lalo't mga kapwa reactor po natin dito sa Kalingap ang gagawa niyan. Nako, may rules po tayo dyan, guys. So, tuloy. Sino ba yung gusto magwakwak kay Queen? Meron daw isang reactor na nagme-message kay Queen. Nako po. Nagsumbong sa akin yung handler niya, si Sir Jun. Yan. Si Sir Jun, nagsumbong. Nako guys, talagang magsusumbong yan si Sir Jun. Alam niyo kung bakit? Dahil si Sir Jun, may plano pong maging scouter ng Kalingap at yan nga po ay tinanggap na mismo ni Kalingap Rab. So ang kanyang loyalty nasa Kalingap na. Magsasalita at magsasalita yan, guys. So ingat-ingat. Sabi siya sa akin, may isang reactor daw na nagme-message kay Queen at gusto daw parang kinakausap about dun sa mag-sponsor sa kanya, no? So bilang Kalingap, bilang part ng Kalingap, dapat tayo yung mas sumusunod sa rules, no? Yes. Tayo mag-direct contact Tama. sa beneficiaries. About sa sponsor, wag tayo makipag-usap sa beneficiaries natin, no? Reactor po ng Kalingap. Yun. Reactor po siya ng Kalingap. So yun guys, reactor talaga ng Kalingap, no? So napaka-positive naman po ng sinabi ni Kalingap Rab. So yun, at sa bagay, ang huling magdidesisyon dyan, kung sakaling may mga wakwak na paparating, ay nakay Queen na yan. Kung gusto niya ng matulad sa mga naunang naging biktima dati, ay nasa kanya rin po ang desisyon. Dahil nandyan lang naman po si Kalingap Rab para tumulong at mag-i-vlog siya dahil nilapit nga po siya ni Sir Jun at nakahandang tumulong ang Kalingap para sa kinabukasan ni Queen. So nasa sa kanya po ang talagang desisyon. Although mali pa rin po yung kagaya natin na isang reactor ay makikipag-communicate tayo sa isang beneficiary at hahanapan ng sponsor. Kung maganda man ang hangarin, may nalabag pa rin po tayong rules. So, yun lang po. Yes, kagabi po yung premiere. Grabe. Pinabili po ako ng dalawa, no? Dahil na po si Vince, talaga. Nakabili po yung kanyang ginawa. Pagiging matured niya sa kanyang... Yun. Totoo yan, guys. Actually, pareho po ng analyzation po ni Kalingap Rab at karamihan nga rin po ng mga supporters ng EDSI ay siguro pare-pareho tayo ng iniisip na talagang nakakabilib yung ginawa ni Biancy dito, guys. Talagang parang lumalabas na parang all-in-one na siya para siyang naging ate ni Papa Eds, naging nanay, naging kaibigan at lahat-lahat na all-in-one. Ganon kagaling yung ipinakita ni Biancy. And alam naman po natin, guys, na ramdam na ramdam po natin na totoong-totoo yung pag-uusap ng dalawa. So tuloy po natin. Dad, napaka niya. Ang galing. Basta magaling po. May sense lahat ng kanyang sinasabi. Correct. No? Yes, umiyak po sa Eds talaga. Hindi rin po namin ina-expect yun. Hindi po namin inaasahan na iiyak si Edo. Bihira po yun umiyak si Eds. Alam nyo, guys, ang isang lalaki, pag umiyak, talaga malalim na yan. Lalong-lalo na sa kagaya po ni Papa Edu, talagang mas iyakin po yung mga ganong klase ng lalaki, yung sobrang seryoso, tapos hindi gaanong nagsasalita, tahimik lang. Kumbaga lahat ng problema na dumadating sa kanya ay talagang halos sinasarili lang niya. So kapag sumabog na po yun, guys, ay talagang yun ang unang-unang mangyayari. Talagang mapapaiyak siya para mailabas po yung kanyang naipon na emosyon. So yun, guys. So yung iba naman po na mga kalalakihan, talagang naglalasing, nakikipagkwentuhan sa mga kainuman. Pero mali pa rin po yun na solusyon yung mag-iinom. So yun, tuloy. Mga Kalingap. Kung iyak man yun, di nun papakita. Kilala ko po yan sa Edu. Kung iyak man yan, di yan papakita. Pero mababaw din talaga ang luha niya na Eds. Lalo ng mga bata pa po kami. Mababaw ang luha niyan. Yun. Pero, so talagang talagang ever since pala, umpisa nung kabataan po nila ay gano'n na si Papa Eds. Talagang soft-hearted siya and yun.
Grabe. Alam niyo, nakakabilib din minsan yung mga ganong mga tao. Kasi hindi sila pala salita. Kumbaga, yung kung may problema sila, pinipilit nila na sarilinin kung paano hanapan ng solusyon. Yon. Isa sa pinaka tumatak sa akin, yung dun sa vlog, last episode, is yung sinabi ni Viancy na siya daw yung huling bibitaw. Nako. Diba? Grabe. Nako. Kung isipin niyo, napaka nung salitang yun, napaka deep. Siya yung huling bibitaw. Ibig sabihin, kahit magbitaw na lahat, kaibigan ni Edu, pamilya ni Edu, si Viancy yung huli. Siguro kahit bumitaw si Edu, si Viancy pa rin yung huli. Yun guys, no? Grabe ang tindi. So, kayo ba guys? Kayo po bang nakapanood? Ay narinig nyo po ba? Dahil nga po mahina talaga yung boses ng dalawa at may mga naririnig pa tayong ingay. Kumbaga talagang distracted yung mga pinag-uusapan nila. Pero syempre si Batang Elio, ginawan niya po ng paraan yan para marinig po natin ng malinaw na malinaw. So yan po ang aantayin natin at ngayon ay umpisahan po natin bigyan ng reaksyon yung latest na upload po ng EDC. So let's go! Kamusta? Kumusta? Parang di nagkita kagabi. Okay Hindi, lang. yung nangyari kagabi. Ha? Yun na nga. Kaya kita kinakamusta dahil dun sa nangyari kagabi. Actually, yung kinakamusta dito ni Viancy guys ay yung pag-live nila. Nung nakaraang araw, nakaraang gabi pala, na kung saan ay kinabukasan ay mangyayari nga po yung grand opening po ng Elegancia at doon po sa pag-live ni Kalinga Prab na yon, nakasama nga po itong dalawa na nag-dinner, ay ang daming pumasok nga po na haters and bashers. So yan, kinukumusta siya ni Viancy. Wala naman yun. Okay lang naman ako. Wala naman akong ginawang mali. Sa akin, pakera ka. Sa akin lang naman, parang okay lang kung basin ako. At least, sa akin lang, wala naman akong Hindi yun okay. Grabe yun guys, no? Talagang si Viancy po, umpisa pa lang ay talagang ramdam na po yung pagmamalasakit niya at pakikiramay niya. Dinadamayan niya talaga si Papa Eds. Kumbaga talagang camping-campi siya kay Papa Edu. Nako, ano kayang masasabi dito ng mga bashers at haters ni Papa Edu? Nako, pakinggan nyo at talagang hanggang dulo ay ipinagtatanggol po siya ni Viancy at ang pinakamatindi, yung pinangako niya. Yan, tuloy. Okay. Ibang gano'n lang. Gano'n lang ako. Lalo na kung wala ka namang ginagawang mali. Tumabas lang ako. Isang ng kaibigan. Yan. Yun na pala yung dahilan guys. Lumabas siya kasama isang kaibigan at na-misinterpret na. Grabe, no? Talaga nga naman. Iba talaga iba talaga kapag nasa limelight ka. At medyo talagang sikat na ay talagang pag-uusapan at pag-uusapan. Yan. Sensya ka na. Kung nadadamay ka pa sa mga ginagawa ko. Damay. Ha? Dadamay na pa. Ano? Anong nadadamay? Ayan nga guys, kaya paulit-ulit may mga katanungan dahil sa original video talagang hirap din yung dalawa na magkaintindihan gawa pa na medyo maingay talaga. Pero syempre yun, humihingi ng paumanhin si Papa Eds dahil nadadamay si Viancy. Nakakaladkad din yung pangalan niya dito sa mga issues ng mga haters and mga bashers po. And nga po, tinanong ni Viancy kung bakit daw siya nadadamay. Siyempre, kasama na sila may EDC, kaya nadadamay at nadadamay talaga. Pare, partner kita Lahat ng yan. Yan pare. Konektado yun So, nadadami ka sa mga Tama. Hindi naman ata totoo yung ini-issue nila. Grabe yung sagot niya, ni Viancy guys. Napaka, niya talagang kinakampihan. Lahat ng binabanggit niya dito ay talagang pabor kay Papa Eds. Kakasabi lang niya, hindi naman yata totoo yung mga sinasabi nila. So, ibig sabihin, hindi siya naniniwala, di ba? Grabe. So, nasa kanila na yun. Kung ano isipin nila.
Hindi ko naman maano eh. Hindi ko naiiwasan. Yung mga ganyan. Kahit dati pa naman. Totoo yan guys, na talaga si Papa Eds, ever since, napakarami pong ano dyan. Ang dami pong mga haters dahil lahat po ng mga nakakatambalan po niyan guys ay talagang gumaganon, umaangat lahat po ng mga sinamahan niya or nakatandem niya. Lahat ng tandem nila since noong una, ayan, sinama na nga po dyan si Reyna, yan, si Miss E, tapos kay Biancy naman, lahat po yan ay talagang nag-boom or nag-click. Kaya talagang tampulan siya ng ng mga usap-usapan, negative at positive. Yan. Salamat na lang sa mga nagsusuporta amin na Yun. na nagtitiwala. Yun lang ang papakinggan ko. Sila So yun guys, salamat daw po sa mga nagtitiwala kay Papa Eds at kayo lang ang kanyang pakikinggan. Yan. lang. Ha? Hayaan mo sila. Nandito pa rin ako kahit anong sabihin nila. Grabe. So yan, paano na yan mga haters? Narinig niyo po yung sinabi ni Biancy, hayaan mo sila. Andito pa rin ako. Kumbaga, di ba? Grabe yun. Kahit anong sabihin nila. Sigurado yan. Sigurado ka. Oo. Tindi. Salamat. Tayo na yan. Salamat ha. Salamat. Grabe. Salamat sa Naman saan. sa tuwala. Ito na lang yun. Dapat lang magkatiwalaan ka. Hey, grabe guys. Sabi ni Papa Ed, salamat sa tiwala. Okay lang yan, sabi ni Biancy. Dapat lang talaga na pagkatiwalaan ka. Kaya ramdam na ramdam mo talaga guys yung yung pagiging lalim na ng kanilang pinagsamahan. At ito yung nakakatuwa guys. Kasi pilit man na binubuwag pero lalo silang tumitibay. Yan nga po, may nabanggit nga po dyan sa yung nakaraang live pa ni Kalinga Prab bago nga po mag-opening yung Elegansya po na yung mga bashers daw na yan, yung mga haters ay nakakapagpatibay lalo sa kanilang samahan. Nakakapagpatibay lalo sa EDC. Walang pinagkaiba yan sa bakal guys eh. Lalong tumitibay yung bakal habang pinagbabaga mo, kumbaga tinotorture, binagbabaga, pinupukpok, nilulublob sa langis, pagbabagayin ulit. Parang sa kanila rin. Kumbaga, ang daming mga nananakit ng damdamin. At yun, lalo silang tumitibay. Di ba, guys? No? Dapat ang pagkatiwalaan ka. Yun. Partner tayo. Iyan, oh. Paano yan? Talagang tuwan-tuwa ako dito, guys. Kumbaga, lahat ng mga binabanggit ni, lahat ng mga binabanggit ni Biancy kay Papa Eds ay tumatagos sa sa dibdib ng mga haters ni Papa Eds. Grabe, di ba guys? Partner tayo eh. Tindi. Naiintindihan naman kita. Iyon, no? Basta pag may problema, Ba? na ka, ako na lang yung kausapin mo. Kung may mga problema. Sigurado ka? Oo. Sige. Alam mo, Ayan guys, kaya ko inuulit-ulit guys dahil alam ko yung original na video po. Medyo, alam naman ni Kalinga Prab yun, na medyo mahina po yung boses ng dalawa at may mga kasamang ingay. So, ang sabi po ni sa susunod pag may problema ka, ako na lang kausapin mo, sabi po ni Biancy. Alam naman po natin si Papa Eds na hindi talaga nagsasalita, no? Pero dahil nga po sa sinabi ni Biancy na ito, malamang magsasabi na siya kay Biancy mismo. Yawn! minsan kasi hindi ka nakagilat. Mahirap kasi. Ikaw, laging busy, kaya naiintindihan ko naman may mga gawain ka, okay lang din kung kailan ka lang break, mas pagaling sa akin. So, mag-a-adjust na lang ako. Grabe. Sa'yo lang naman naiintindihan ko naman. Kasi di rin naman ako palaging nandyan.
Kasi yung mga ano din. Sa, Siyempre. yung layo niya eh. Hindi talaga makapunta dito. Kaya, alam mo naman na ano, panganay ko ako. Yun. Yun. So, ayun nga talaga guys, no? Sinasabi ni Biancy na pasensya na kung hindi ako palaging nandyan. Hindi ako palaging nasa tabi mo. Akala ni Papa Eds ay dahil malayo si Biancy. Pero ang sabi nga po ni Biancy, dahil nga po siya ay isang panganay sa pamilya po, ano? Sa magkakapatid. So, ano, yung ibig sabihin po, pagka sinabing panganay, malaki po responsibilidad niyan, guys. Kumbaga, yan po yung pangatlong magulang, ama, ina, tsaka siya yung pangatlo. Yon, so hindi palaging libre yung kanyang panahon at lalo't nag-aaral din siya, tapos may nagpapablog pa. So yan, guys. So, nagkakaintindihan yung dalawa. Okay yung nag-aasta. Tama ka. Pero napakaswerte ni Papa Eds dito, guys. Alam niyo kung bakit? Alam niyo, mga panganay, talagang napaka-strong po ng mga yan. Sobra. Minsan, mas strong pa sila kaysa sa mga tunay na magulang, guys. May kilala akong ganyan, ang aking, hindi ko nasasabihin. Basta, panganay siya. Minsan, nagugulat talaga ako sa tibay ng kanyang mga desisyon at tibay ng kanyang dibdib. Minsan, yung magulang niya, sa kanya pa humihingi ng advice. So, napakaswerte mo, Papa Eds, dyan. Kumbaga, lahat nasa kanya na. Yan. Nasa iyo lahat ng halos responsibilidad ng pamilya mo eh. Salamat sana. Tama. Naintindihan mo. Hindi ka nagduda. Yes. Pero okay lang naman kung magselos ka kahit konti. Grabe ka naman, Papa Eds. Yan, nagpasalamat nga siya kay Biancy dahil hindi nagduda si Biancy sa kanya, no? And sabi nga ni Papa Eds, okay lang din kung magselos ka ng kaunti. Na parang hindi naman po yata nagsiselos si Biancy dahil napakalawak nga po ng pangunawa niyan. At syempre, alam niya kung ano yung totoong nangyayari. So, unang antayin na magselos pa yan, Papa Eds. Naintindihan ka naman. Thank you. Tiwala ka. Yan. Ayan na, mukhang paiyak na talaga siya. Nanahimik na. Grabe. Yung na kasi yan. Ha? Hayaan na yung mga Hayaan ko naman eh. Kaya... nalang pansin. Ngayon guys, pansinin niyo lang yung mukha ni Biancy po, habang kinokonsol niya si Papa Eds. Yun nga, pag iyak ni Papa Eds, parang iiyak din siya, pinipigilan lang niya. Siguro nahihiya sa harapan ni na Kalinga Prab at kay Ma'am Jackie pa, Siguro kung dalawa lang sila, baka napaiyak na rin itong si Biancy. And alam niyo guys, kung bakit para sa akin sarili kong pag-a-analyze ito. And kung bakit umiyak si Papa Eds dito, guys. Hindi dahil sa mga bashers at haters kundi sa ipinakita ni Biancy. Napaiyak si Papa Eds dahil sa ipinakita ni Biancy na talagang kumampi sa kanya. Siyempre, sino ba hindi lalambot ang puso ng ganun, guys, na isang lalaki, na maramdaman mo na yung isang babae na itinatangi mo ay kamping-kampi sa'yo. Mapapayak ka talaga. Grabe naman. Yun yung alam ko na dahilan kung bakit umiyak si Papa Eds dito, guys. Dahil sobrang pagkampi ni Biancy sa kanya. At naiintindihan siya. Yun, comment down, guys, kung naniniwala po ba kayo sa aking interpretasyon. So, tuloy. Kahit mahirap, siyempre, yun na lang din ang gagawin ko. Hindi mo maiwasan dito tayo sa social media Tama. Kaya nga, yun nga yung sinasabi ko. Laging may masasabi yung mga papaligid sa atin. Yan. Dapat na lang tayo, masanay. Okay lang yan. Pero pag mali na naman na yung binibintang. Ha? Grabe talaga si wifey.
Kailangan talagang masanay daw sila at lalo pagka mali yung ibinibintang. Naku po. Huwag natin hayaan na yan. Kaya nga dear naman ako na kasi alam ko naman ang ginagawa ko eh. Kaya Matindi. bahala na lang sila sa hawsakan nila na yun kung kung naniniwala sila o hindi. Well, hindi mo naman talaga sila mapipigilan. Yung mga haters, hindi mo sila mapipigilan. Kung ano man sabihin nila, kasi kahit sabihin mo pang ipakita mo lahat na isa ka mabuting tao, kung talagang gusto kong siraan, hahanapan ka talaga ng butas. Kahit totoo o hindi ang kanilang sasabihin talaga nila yan. Masaktan ka lamang nila. So, yun. Ang mahalaga, kahit walang maniniwala sa akin, okay lang. Basta ikaw, kahit isa lang, ito lang, okay lang sa akin. Grabe. Tindi. Salamat. So yun guys, hindi ko na ulitin yung sinabi ni Papa Eds kasi may subtitle naman. And syempre, grabe, tagal bago sumagot si Viancy po. Talagang pinakikiramdaman din niya yung emosyon ni Papa Eds. And syempre, sasabihin niya, oo naman, grabe silang dalawa. Ganon, no? Sobrang close talaga sila. Ganon. Tindi. Kaya umiyak. Umiyak ka. Ayan na. Emotional. Kita kasi umiyak kung hindi siya. Nandito lang ako. Grabe. Nandito lang ako palagi sa tabi. Ang dami na natin yung pinagdaanan eh. Ngayon pa ba sa Ang tindi ng mga ang tindi ng mga sinasabi ni Viancy, guys. Grabe, kung ako lang yan, hindi lang basta iyak siguro. Baka humagulgol pa ako. Kung pakikiramdaman mo lang lahat yung mga sinasabi ni Viancy, sinong lalaki ang hindi lalambot dyan, guys? Lahat na lang ng mga talagang assurance binanggit na po ni Viancy. Grabe. Matindi. Di ba? Swerte talaga na birthday ka na pati, hayaan mo na lang yung mga yun. Huwag mo na muna masyadong isipin. Okay. Dapat pag birthday mo, mas pogi ka. Yun. Tama. Pumira ka. So talagang kitang-kita na, lumuhan na talaga si Papa Eds kasi pambihira ka, na si Viancy talagang pupunasan na yung kanyang luha. Grabe na to. Whew! Patuloy iyak ka. Miyak yan sa tuwa. Kayo, ama na kasi. Naman na kasi. Ay, nako. Ayan, And guys, yung pananahimik ni Viancy na yan, parang gusto na rin niya umiyak. Kita naman sa mukha niya. Kaya lang nagpipigil talaga siya. Matindi. Pasensya na guys at gumagamit ako ng inhaler kasi medyo barado po yung aking hininga. So, tuloy. Kung ano man yung mga problema ako yung huling bibitaw. Yun na yung sinasabi ni Kalinga Prab kanina guys. Kung ano man ang iyong mga problema, ako ang huling bibitaw. Yun po ang sinabi niya. At para marinig po ninyo, pwede niyong i-rewind. And ito, slow mo po natin para lalong nyong maintindihan. Hindi po kasi nalagyan ni Kalinga Prab ito ng subtitle. So, pakinggan nyo guys. Ano man yung mga problema ako yung huling bibitaw. Oh, guys? Grabe, yun nga yung interpretasyon ni Kalinga Prab kaninang umpisa po ng ating reaction video. Nang ibig sabihin po, actually, ganun din naman yung pang-intindi ko dyan bilang isang, kuya nyo. Talagang pag sinabihan ka ng isang babae or isang lalaki, sabihin na natin vice versa, pag sinabing, ako yung huling bibitaw,
Malupit yun. Tama yung sinabi ni Kalinga Prab kanina na bumitaw na ang lahat. Bumitaw na lahat ang mga naniniwala kay Papa Eds. Bumitaw na ang buong pamilya niya, mga kaibigan niya, lahat ng taong nakapaligid niya. Kahit sarili niya, kahit sarili ni Papa Eds, bumitaw na. Ang huling bibitaw, si Viancy. Ganon po ibig sabihin nun. Ang lupit. Di ba guys? Anong masasabi kayo ng mga haters dyan? Mahirap paghiwalayin to. Mahirap. Kasi hindi bibitaw si Viancy. Whew! Ano ba yan? Umiyak sila. Umiyak para kang bata. Ay. Ay, amo sila kung mas nakakakilala sa'yo. So yan guys ha. Matindi. Sinundan pa. Hayaan mo sila. Ako ang mas nakakakilala sa iyo. Oo, lahat. Kamping-kampi talaga siya. Ano pa ba? Grabe. Hindi yung pananahimik na yan, no? Ang daming meanings. Tapos din yan, issue yan. Yes. Wala na lang din. Tama. Tatapos din yan. Sensya ka na ha. Medyo emotional ako. Medyo di ka pinaya. Okay lang yun. Tayo na. Grabe. So yun guys, antindi, no? Antindi. And ito, at hindi ko alam kung siguro ako kung ako lang siguro yung hater o kaya basher, tapos mayroon akong gustong siraan, tapos ganun yung maririnig ko, nako, ano na ako, walk out na lang. Kasi mahirap talagang buwagin yan. Matindi yan kumbaga sa bakal talagang pinatibay na. Pinatibay ng pagtutorture doon sa bakal na yon. Ganon din yung kanilang pagtitinginan or samahan. Pinatibay nyo na rin. So kayo, na mga haters ng EDSI, kayo din po yung dahilan kung bakit tumibay sila ng husto. Kaya, yun, no comment na ako dyan. Tingin ka sa akin. Ayan na, Hindi lumayan ako sa'yo. Alam nyo guys, itong kanta na to, napakarami naman pong pagpipilian sa video okay, Napakarami pagpipilian ng mga kanta. And alam ko, maraming alam na kanta si Viancy. Pero mas pinili niya ito, nakantahin. Siguro nga gusto niyang ipahiwatig kay Papa Eds yung kanyang nararamdaman sa pamamagitan ng kanta na ito. Grabe. Di mapagaling kapag di ka makikita. Baka kasi magpaling ka sa iba. Ngunit kahit paano ba ipilit, di pa rin may pagkaloob. Marami ang inaasam nating dalawa na sana ay tayo na. Grabe. Sana daw sila na. Nako. Ay maghihiga sa akin mahal. Pasunin ko man ay di. Bagay na. Natatawa si Viancy sa kanyang kinakanta. Siguro may para kay Papa Eds talaga yung meaning or yung lyrics ng kanta na ito. Huwag magbabago ang pag-ibig mo, dahilanin ang pangako mo sa'yo. Grabe. Grabe kasi yung kanto parang toto. Mas, guys, parang mas kinikilig pa si Kalinga Prab sa dalawa na ito Ngingiti na yan. Ngingiti na yan. Talagang legit yung message. Ngumiti na nga. Parang
Mensahe talaga guys, ha? Message yan, guys. Pag-ibig natin ang isipin lagi. Grabe. Talagang tayong dalawa, walang makakalaman sa Yun. isip. Tama. Yun, ang lupit ng lyrics ng kanta na to. Grabe. Ayun! Sana'y maghintay ka Ayun, oh. Gaano katagal yan? So, yun na yun, guys. Sana maghintay ka. Patungkol nga talaga to. Kay Papa Eds, guys. Kaya na, pati ako, magiging emotional na rin eh. Tuloy. Ay di pa nararapat. Grabe. Huwag magbabago ang pag-ibig mo. Gawin din ang pangako ko sa'yo. So, ayun. Malupit. Malupit talaga, guys. Nako, ano kayang masasabi ninyo, guys? Sa napag-usapan ng dalawa ngayon sa video na ito. Nako, pa-share naman po ng mga comment po ninyo, ano? And ito, guys, tuloy po natin. Mga kalingap, may ka, Biancy. Ibigay tayo kay Biancy. From, pawak nga bro, cellphone ko dyan. So, ayan mga kalingap, ibigay tayo kay Biancy from Guinevere. Ano pa? Ticket to Disneyland. Wow! Wow, yan na. Guinevere. Grabe. Yan na po yung isang issue po, ano? Yung pagpunta sa Hong Kong nila, ano? And alam ko ngayong araw na to ay, nagpunta sa school sina Ate Edna Vlogs, si Kuya Val, kasama po yung nanay ni Biancy po, ano? Para kausapin po yung teacher ni Biancy kung pwede sigurong i-adjust yung petsa ng pag-OJT ni Biancy. Dahil nag-message na nga po mismo si Biancy kay Kalinga Prab na sinabi nga niya na baka hindi nga daw siya makasama sa Hong Kong. Gawa lang po sumakto yung schedule ng kanyang OJT sa pag-alis po nila. At yun naman po yung rason kaya pumunta sina Ate Edna, Kuya Val, at mama ni Biancy doon sa school para kausapin nila yung teacher. Pwede naman po siguro yan, guys. High school pa lang yan eh. Sabi nga ni na Kalinga Prab, si Carla nga college na, pero napakiusapan pa yung teacher na i-adjust yung petsa. Diba, guys? I'm hoping na matutuloy kasi once in a lifetime itong mga ganitong pagkakataon, no? Tsaka talagang pangarap ni Biancy na makarating talaga sa Disneyland. Sino nga ba naman ang hindi mangangarap na mga kabataan sa Disneyland, guys? Pinapangarap po yan ng lahat na nakakaalam na merong Disneyland. Yun. Beer. Hindi ko pa alam kung tama yung pronunciation ko, ano? Nagbigay siya ng 7,000. Yun, no? Okay? So, yan po ang ticket na yan. Ako na po maghahawak para hindi na po natin magastos, ano? Yes. Ticket sa Disneyland or pwedeng sa iba pa po kasi ang alam kong ticket sa Disneyland is nasa 4,000. Yun. I guess. Pero yung sobra, pwede naman po sa iba natin magano. Tama, so, tama. Maghahawak yan. And from Rexy folks, Ayun, no? Tita Rexy, Mami Rexy, nagbigay siya ng 10,000 for Biancy. Biancy, Grabe, guys. from Mami Rexy, nagbigay siya ng 10,000 para daw sa apartment mo kapag nag-boarding ka na. No? Talagang... Pero ilang araw yun? 10 days ba? Ilang araw? Kung ganun, huwag ka na mag-boarding. Sayang yung bayan. Tama. Diba? 10 days na, pwede kang makitulog kina Joy, kahit saan, kina Grace. Ha? Malayo. So may lang po kasi sa malapit. Habini? Lapit lang yung... Kina Grace, pwede. Walang problema. Pero kahit na maganda yung suggestion ni Kalinga Prab, no? 10 days lang naman po yung pag-OJT ni Biancy. Kahit hindi na siya mag-board tapos yung pera nga po na binigay ng sponsors pwede nang gamitin ni Biancy yon para sa kanyang sa kanyang pagka-college. Ipunin niya, di ba? At hindi lang si Mami Rexy ang nagbigay ng ng pang-boarding house niya. Ito tuloy po natin. Ikaw bahala, pero mas practical kasi kung huwag ka na mag-rent. Kasi isang buwan ng rent, sayang. From Mami Rex, nabigay siya ng 10,000.
At from Kuya Lito, nagbigay siyang 5,000 naman. Yun, Apartment grabe. din, no? So, nasa sa'yo na kung saan mo gagamitin, pero yun lang naman yung suggestion ko. Para Talagang grabe yung mga yung mga sumusuporta, tunay na mga sponsor ni Biancy po or ng EDC. Talagang hindi pa man dumadating yung oras, talagang nakaready na sila. Napagandaan na nila yung mga pangangailangan ni Biancy. Grabe. Palakpakan po natin guys, mga sponsors. Yun. makatipid ka. So, total of 15,000. Yan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ay, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,000 plus 5, 15,000. Ayos. Mami Rexy, Sir, and Kuya Lito. Sa lahat po ng sponsors. Babiansi, para sa'yo. Ayun, Grabe. Thank you din po sa Elegant. Yes, thank you po sa support. Sa mga patuloy po na nasusuporta sa EDC. No? Patuloy niyo po silang susuportahan. Kasi kung ano man ang mangyari sa EDC ay nasa kanila naman po yun. Nasa kanilang dalawa. No? Kung ano magiging decision nila, kung papapekto sila sa mga bashers, di ba? So, nasa kanila po yun. Kaya, kung mahal niyo po ang EDC, supportahan niyo po para mas lalo silang maging matatag. So yun guys, ito ang tanong ko po sa lahat ng mga makakapanood nitong aking reaction video na ito, no? Kayo po ba ay nakahandang suportahan po ang EDC para patuloy po na mapapanood natin sila? Kasi kagaya nga po ng sinabi ni Kalingap Prab na kina Papa Edu tsaka kay Biancy, kung gusto pa nilang ituloy ang EDC po and syempre matutuloy yan kung patuloy po natin silang susuportahan. Matitigil lang naman yan pagka wala nang sumusuporta sa kanila. Pero sa aking palagay wala naman po kina Biancy at Edu ang problema, kundi nasa labas. Kumbaga ang tibay nga po ng samahan po nila at alam ko na napakarami ninyo na sumusuporta pa rin sa kanila. So, totally wala akong nakikitang problema. Ang nagiging problema lang na hindi naman dapat kinoconsider na problema is yung mga haters and bashers na pinakikialaman ng EDC. So, yun guys, papangako nyo ba na patuloy ninyo pong susuportahan ang EDC? Yan lang po ang aking katanungan at kung ano man po ang inyong kasagutan, pa-comment na lang po. And hanggang dito na lang ulit guys. And gusto ko kayong pasalamatan muli and shout out po sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta din sa aking munting channel, ang Batang Elio po. Maraming salamat po sa inyo. God bless sa lahat. And huwag po natin kalimutan mag-thumbs up. And syempre sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, nakasama naman po natin dito na nandito palagi, ay baka pwedeng pindutin na rin po yung subscribe button. Tulong na rin po ninyo yan guys para naman po maabot natin yung 100,000 na subscribers na aking pinapangarap naman po. So yan, maraming salamat and God bless. Kita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload, Batang LU. Bye-bye.